Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa batas ng janazah o paglilibing. Kaya bilang mga Muslim, isa sa mga dapat natin paghandaan din at bilang dagdag ng ating pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamin natin pagkatapos ng buhay na ito ay mayroon pang panibagong buhay na dapat harapin ang mga Muslim. Kaya dapat dito pa lang sa mundo, alamin mo ang mga minamahal mo ay talagang iiwanan ka rin. Hindi lahat ng minamahal mo ay hawak mo o kaya nandyan lagi sa tabi mo. Kaya dapat marunong kang magtiis sa mga lahat ng mga pangyayari dito sa mundo. Merong isang hadith dito na sinabi ni Muhammad salam, ajaban li abril mu'min anna amraw kullahu khair walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Shuhaib na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, kamangha-mangha ang kalagayan ng isang manampalataya. Katotohanan ang kanyang kalagayan ay mainam lahat at wala ito para sa kaninuman bukod sa manampalataya. Kapag nakaranas siya ng kaginhawaan ay nagpasalamat kaya't naging mainam ito para sa kanya. At kapag nakaranas siya ng kagipitan ay nagtitis kaya't naging mainam ito para sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Kaya ganon ang buhay ng mga manampalataya mga kapatid. Lalong kaibig-ibig sa kanya ang reliyong Islam kasi nga itinuro lahat na may mga problema na darating na kailangan pagtiisan yan ng isang mga manampalataya. Lalo na merong umiwan sa mahal mo sa buhay. Kaya lahat ng mga dito mga kapatid, yun ang mga ating mga gagawin kapag merong mga namatayan. Kailangan pagtiisan, huwag magluksa ng sobra-sobra, at mga karamdaman na nararamdaman natin mga kapatid ay dinudulong natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit si Yaqub, mga problema niya, ashku bathni wa husni ilallah. Sabi niya, kay Allah lang ako dumudulong ng aking mga problema at aking kalungkutan. Ngayon, ganun mga kapatid, doon lang siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, ang Allah lamang ang tumatanggap at nagpapalakas ng ating mga kalooban. Kaya, kung gagawin mo yan, inshallah, binabawasan ang iyong mga kasalanan. Katulad sa sinabi ni Ayub dito sa Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni masan durru wa anta arhamur rahimin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at si Ayub nang kanyang tinawag ang kanyang Panginoon, tunay ako ay nasalingan ng kapinsalaan habang ikaw ang pinakamaunawain. Ikaw pinakamaunawain. Kaya yun ang isa sa mga dua mga kapatid na para gumaan ang iyong loob, para sumigla ang iyong pananampalataya, para madagdagan ang iyong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ang takot natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napaka-importante yan bilang mga manampalataya na merong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam naman natin ang Allah, siya ang higit na nakakaalam sa ating mga kalagayan. Kaya kaysa magluksa ka dyan, kaysa mamatay ka sa lungkot, bumalik ka lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka talaga niya pababayaan mga kapatid. Katulad sa ginawa sa mga nauna. Kaya ang mga karamdaman natin mga kapatid, alam naman natin meron yang kapatawaran. Merong kabayaran yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala.
O kaya mga namatayan, huwag kang mag-isip na ganyan lang ang buhay, diyan na lang lalagyan ng tuldok, hindi. Pupunta pa yan siya sa kabilang buhay at doon siya haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sunnah sa atin mga kapatid na bisitahin talaga ang mga may karamdaman. Puntahan natin para makaalala tayo ng ating kalagayan balang araw. Katulad sa hadith dito mga kapatid, wa atimul ja'i wa udul marid wa fafukul ani. Sinabi sa inulat ni Abu Musa al-Ash'ari na sinabi ng Propeta Salam, pakainin ninyo ang gutom, bisitahin ninyo ang may sakit, at palayain ang bihag. Isinalaysay ni Bukhari para maano natin mga kapatid ma-reflect sa buhay mo na tayo ay balang araw pupunta rin sa may karamdaman. Kaya bisitahin natin yan sila. Inshallah para magiging handa ka balang araw. At alam naman natin mga kapatid, yan ay isa sa mga tinatawag nating haqqul muslim alal muslim. Sa hadith mga kapatid, haqqul muslim alal muslim sita. Akil mahunna ya Rasulullah. Qal idza laqitahu fasallim wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istahansahaka fansahhu. Fansah lahu. Wa idza atasha fahamidallahu wasammithu wa idza marida wa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Sabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating Propeta Salam, ang karapatan ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim ay 6. Merong nagsabi, ano po iyon ya Rasulullah? Kanyang sinabi, kapag nakita mo siya, kung gayon ay batiin mo ng salam. At kapag inaanyayahan kay tumugon ka, at kapag humingi sa iyo ng payo, ipayuhan mo, at kapag naghatsing at humingi at nagsabi alhamdulillah, kaya banggitin mo sa kanya ang yarhamakullah. At kapag nagkasakit ay bisitahin mo, at kapag namatay ay sundan mo siya sa libingan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya napakaganda talaga ng katuruan ng Islam sa mga ganitong mga usapin mga kapatid. Kasi nga pinaghahandaan natin ang araw ng paghuhukom. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magpagamot ka pa rin. Kahit ganoon mga kapatid, kasi nga isa sa mga rin natin yung mga kapatid, utos din yan magpagamot. Maghanap ka ng lunas sa iyong karamdaman. Kasi nga mayroong hadith dito mga kapatid na inna Allah azza wa jal lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifa fa'alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sinabi sa inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah ang katastaasan at makapangyarihan ay hindi nagpababa ng sakit maliban na nagpadala rin siya ng lunas o gamot. Kaya alam nito ang sino mang merong nalalaman at hindi nabatid ang sino mang hindi nakakabatid. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang Hasan ni Albani. Kaya may mga karamdaman na may sa gamot mga kapatid. May mga gamot lahat yan. Ngunit may mga tao na wala silang nalalaman. Kaya sunnat yun mga kapatid na magpagamot. Kasi nga hindi natin pupuntahan mga anting-anting, mga albularyo, o hingi ka ng tulong doon sa kanila. Huwag natin yan. Kasi mga shirk yan. Mag-aalay ka pa. Ano pang gagawin? Magbabayad ka pa sa mga wala namang kabuluhan. Puro mga panguhula. O kaya mga tinatawag natin mga superstitious belief lang, mga pamahiin. Kaya wag natin gamitin yan. Kasi kapag naglagay ka ng mga anting-anting, o kaya pumunta ka sa mga faith healer o ano pa dyan, subhan na mapapahamak ka lalo mga kapatid. Doon ka nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbasa ka ng Quran. At ang mga inshallah, kapag ikaw ganun mag-isip mga kapatid, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligtasan sa mga tinatawag nating shirk. Kasi yan naman ang inaingatan natin. Kung gusto mo humabang edad mo, ano ka? Magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto mo. Kasi nga kung haba lang buhay mo, tapos gagawa ka lang ng masama, ipapahamak mo lang kapatid. Kaya yun ang mga advice mga kapatid. Sa dua mga kapatid,
Ha? Yun, kung dugdua ka, sabihin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pahabain mo aking edad kung ito ay nakakabuti o nakakainam sa akin. Ha? At bawiin mo ako kung ang edad ko ay mapaipapahamak lamang ako. Yun ang mga dua, mga kapatid. Kaya sa mga um, ang mga Muslim, mga kapatid, alam naman natin kapag ang tao namatay, mga kapatid, sinusundan talaga ng kaluluwa ang kanya. Susundan talaga ng mga mata ang kaluluwa ng yaong yumaon, mga kapatid. Katulad sa inulat ni Umu Salama na pumasok kami sa Hero sa Wasalam kay Abu Salama habang nakabukas ang kanyang mata. Kaya ipinikit niya ito. At pagkatapos kanyang sinabi, tunay ang kaluluwa kapag hinugot ay sinusundan ng mata. At naghiyawan ang mga tao mula sa mga pamilya. Kaya ang kanyang sinabi, huwag kayong manalangin sa inyong masarili maliban na mabuti. Sapagkat nagsasabi ang mga anghel na ang amin ng anumang inyong sinasabi. At saka sinabi, O Allah, patawarin mo si Abu Salama at iangat ang kanyang katayuan sa mga nagabayan at alagaan mo ang kanyang naiwan sa mga natira at patawarin mo kami at siya, O Panginoon, ng sanlibutan at palawakin mo sa kanya ang kanyang libingan at lagyan mo ng liwanag isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Kaya yun, pag-ingat tayo, mga kapatid, kasi nga yun ang dadalhin ka ng iyong luksa sa ganun. Kaya bilang Muslim, mga kapatid, sunnah yan, mga kapatid, na ganun pala ang ating idudua katulad sa ginawa ng Prophet Muhammad Salam. At saka, mga kapatid, kapag nakita mo naghihingalo ng isang tao, ulit-ulitin mo talaga, sabihin sa kanya, La ilaha illallah. Yun talagang pinakamagandang ipapayo mo sa malapit ng mamatay, naghihingalo. Kasi nga, sa hadith, mga kapatid, man kan akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Na inulat ni Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, nga sinabi namin sa Hero sa Wasalam, ang sino mang kanyang huling salita ay walang Diyos maliban kay Allah, makapasok siya sa paraiso. Isinalisay ni Abu Dawud at itinamat ni Albani. Yung lawak, tingnan nyo, makapasok sa paraiso kung ang kanyang huling sinabi ay La ilaha illallah. Kaya, yun, mga kapatid, dapat ganun ang ipapayo mo sa mga naghihingalo. Paulit-ulitin mo, marinig niya yan. Allahu Akbar. Kaya mga bagay na hindi pinagliliban, mga kapatid, alam naman natin yan. Una-una dyan ang sala. Huwag mo ipaliban yan. At kung may namatay, mga kapatid, huwag nyo rin ipagliban ang paglilibing. At tapos pangatlo, mga kapatid, kapag walang asawa ay mag-asawa. Kaya yun ay sa mga mga natin, mga kapatid, prinsipyo natin yan sa buhay, mga kapatid. At saka kapag mayroong namatay, kapag may utang siya, ay dapat bayaran yan. Bayaran mo yan kasi kawawa lang yan siya, mga kapatid. Tingnan nyo sa hadith dito. Nafsul mu'min mu'allakatun bidayni hatta yuqda anhu. Na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mahal nating Prophet Salam, ang kaluluwa ng mananampalataya ay nanatiling nakabitin dahil sa kanyang utang hanggang merong magbayad para sa kanya. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya lahat na may mga utang, mga kapatid, kapag ikaw namatay, kailangan bayaran yan ng iyong mga pamilya. Kailangan. Kasi nga nakakatakot, mga kapatid, kapag meron kang utang. Sisingilin ka doon sa araw ng paghukom. Nakabiting ka doon. Kaya yun, mga isa sa mga dapat nating isaalang-alang, mga kapatid. At bumalik lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga mga ganyan mga problema ay dapat binabalik yan. At ang pag-iyak sa mga namatay, mga kapatid, yun isa sa mga dapat nating isaalang-alang, na wag ka lang magluksa ng sobra-sobra at saka wag magsalita ng na masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga si Prophet Muhammad SAW ay lumuluha din, umiiyak din, nagluluksa din. Ngunit sinabi dito, katotohanan, ang mata'y lumuluha, ang puso ay nalulungkot. Subalit, hindi dapat tayo magsalita bukod sa ikakalugod ng ating Panginoon. Subhanallah, tignan nyo. Bukod sa ikakalugod lamang ng ating Panginoon. Ganun na ganun, mga kapatid.
Yun ang ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kasi nga kapag ikaw ay sobrang pag-iyak mo, alam naman mayroong hadith mga kapatid, innal mayhita yu'addabu bibuqa'il hayy. Sinabi dito na inulat ni Abu Burda na ay sa kanyang ama na nagsabi nang natamaan si Omar. At nasabi ni Shuhaib, o aking kapatid, kaya sinabi ni Omar, hindi mo ba alam na sinabi ng mahal natin Prophet Salam, katotohanan ng patay ay pinarorosahan dahil sa pag-iyak ng buhay? Isinalaysay ni Bukhari. Yun, pinaparorosahan mga kapatid kung sobrang iyak, sobrang pagluluksa. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong sobrang iyak dyan. Baka parorosahan pa yan ang namatay. Kaya yun ang isa sa mga dapat ingatan ng isang Muslim mga kapatid. Tapos ang mga pagtataghoy din. Huwag natin gawin yan magpagtataghoy. Hindi natin gawain yan. Gawain ng mga manampalataya ay pagdua lamang ang mga namatay. Kasi nagpagluluksa, alam naman na pagluluksa, pinapahintulutan lang, 3 araw lang mga kapatid, 3 araw, tandaan nyo, 3 araw. Sa mag-asawa naman, ay 4 na buwan at 10 araw. Yun lang ang doon, pwede magluksa. Pero kung sumubra ka na dyan, ay haram na haram yan mga kapatid. Tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid, ang natin, lahat mayroong limitasyon. Hindi pwede gagawin mo na anong gusto mo. Kaya, tapos ay sunda rin mga kapatid, dalahan nyo ng pagkain ang mga namatayan. Hindi ka makikikain ka doon, subhanallah, nagluluksa na nga, tapos uubusin mo pang kanilang mga yaman. Napaka walang hiya mo naman. Magdala ka ng pagkain, pakainin mo sila. Yun ang sunna ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Katulad sa inulat ni Abdullah bin Ja'far na sinabi ng mensahero sa salam, gawan ninyo ng pagkain ng pamilya ni Ja'far sapagkat dumating sa kanilang sitwasyon na ginawa silang abala. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang Hasan ni Alban. Tingnan nyo, ginawa silang abala kasi nga namatayan sila ng padre de pamilya mga kapatid. Kaya yun ang isa sa mga sunna natin na niwala ng karamihan sa atin. Kawawa naman, naghahanda pa ng 3 days, 40 days, ano pa dyan, mga araw-araw pa yan. Kaya hindi yan sunna, magdala ng pagkain, pakainin mo mga namatayan. Yun ang mga, kaya yun ang isa sa mga natin mga kapatid. Tapos, kung mga kapatid, hindi natin yan ang mga namatay, huwag natin lagyan ng rest in peace mga kapatid, hindi natin gawain yan. Pagdua mo yan, bawal na bawal lang maglagay ng mga dyan, lapida dyan. Hindi natin yan gawain bilang mga Muslim. Ito ang isa sa mga batas ng Islam talaga, hugasan ang bangkay ng ating kapatid. Itong pinaka simbolo, isa sa mga simbolo ng pagiging Muslim mo mga kapatid. Kapag merong namatay, ay hugasan natin yan sila. Hindi natin pinapabayaan mga kapatid. Hugasan. Kaya dapat alamin natin ang pamamaraan ng paghugas ng patay. Kailangan hugasan mo buong katawan. Kung yun ang pinaka talaga wajib, hugasan mo ng buong katawan niya na kahit isang beses lang. Kailangan ilagay mong patay sa mataas na lugar at mayroong takip. Tignan nyo, lalagyan ng takip yan para hindi ma-expose ang kanyang maseselang bahagi. Tapos walang dadalo yan, walang dadalo. Hindi po titignan ng pamilya subhana. Hindi ganun ang paghugas ng patay. Walang magdadalo yan. Dapat kung kinakailangan lang, example, kailangan ka ng mga helper, o sa iyo, hindi yan i-expose paghugas ng patay, subhanallah. Dapat merong talaga yun, hugas sa espesyal na lugar. Kasi nga, ang kanyang dignidad ay dapat kahit patay na yan, may dignidad pa rin yan. Buhay nga, iniingatan niya sarili niya, ayaw niya maligo na lantaran. Kaya ilagay mo siya sa lugar kung saan meron pa rin siyang dignidad. Allah, ganun tayo mag-alaga ng dignidad mga kapatid. Tapos sa hadith mga kapatid, liyugsil mautakum al-ma'munun. Sinabi dito mga kapatid na inulat ni Abdullah bin Omar na sinabi ng mensahero sa salam, hugasan ng mga mga mapapaniwalaan sa inyo, ang inyong mga
patay. Tingnan nyo ang mga trustworthy, ha? Anong tinatawag na mga taong matiwalaan. May mga talaga, hindi sila chismoso, hindi na sinasabi ang mga may mga aib, o ibig sabihin may mga kapinsanan. Kasi nga, kawawa naman ang patay, mga kapatid, ichichismis mo pa talaga siya. Kaya dapat ma'mun, ha? Talaga matiwalaan ang mga taong maghuhugas ng patay. Yun ang ating religion, mga kapatid. Allahu Akbar. Hindi niya binubulgar ang lihim na kapintasan ng kanyang kapatid. Hindi niya sinasabi anong meron diyan. Wag. Kasi nga, subhanallah. Kaya ang patay, mga kapatid, dapat igalang mo yan. Kaya sa Islam, hindi natin niya sinusugatan nga eh. Kailangan maghangad siya na paliguan ng patay para kay Allah. Kasi ikhlas ka dapat dyan eh. Ikhlas ka kay Allah, nga meron kang makukuwang pabuya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay naghugas ng patay. At saka itulak niya ng bahagya ang tiyan, mga kapatid. Yun yung mga paghugas, mga pamaraan yan. Kapag naano mo ng patay, mga kapatid, ang step talaga dyan, dapat kung binasa mo siya muna, itulak mo rin ang kanyang tiyan ng bahagya kasi mayroong lalabas na dumi dyan. Yun dapat ipalabas mo yan at lagyan siya ng tela ang kanyang kamay para hindi mahipo ang masilang bahagi ng patay dahil ito ay haram, subhanallah. Dapat takpan mo pa rin, kapatid, ang iyong kapatid. Kahit ihipuin mo kanyang mga tiyan, mga kapatid, lagyan mo ng tela. Kasi pagtulak niyan, may lalabas pa talaga yan na dumi. Kaya pagkatapos, kung ano mo na, mga kapatid, isagawa mo na parang wudu na. Unahin ang kamay, ang kanyang bunganga, kanyang ilong, tapos mukha niya, parang tulad ng wudu talaga. Tapos kamay naman hanggang siku, 3 bisis. Tapos sa kanyang ulo, punasan mo. Tapos kanyang paa, tapos sabunan mo na siya. Sasabunan na siya ng patay, mga kapatid. Sabunan, tapos hugasan. Pero ang pang sabon o ang may tubig na yan, dapat kung meron lang, may halong kapur. Mayroon siyang halong kapur, mga kapatid. Kasi nga yan, isa sa mga sunna ng mahal nating propeta Muhammad salam. Ang kapur, alam naman natin ang kapur, mahirapan tayo niyan. Kung wala tayong kapur, sabon na lang, walang problema yan. Katulad sa inulat ni Atiyah na namatay, isa sa mga anak ng propeta salam, kay dumating sa amin ng propeta Muhammad salam at saka nagsabi, hugasan ninyo siya ng may sidir na butal. Ibig sabihin 3, 5, 7, yun butal na paghugas. Mas marapi pa yun at lagyan ninyo sa huli ng kafur. Tignan nyo, ang huli kafur. At kung natapos na kayo, tawagin niyo ako ng siya. Kung sila ay natapos, tinawag siya at saka kanyang hinagis ang kanyang malong at pinungkos namin ang kanyang buhok at ng 3 beses at saka nilagay sa kanyang likuran. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun ay isa sa mga sunna ng bahal natin propeta salam. Kung may mga tinatawag tayong mga sidir, unahin mo ng sidir, tapos panghuli ang kapur. Yun mga pampabango yan, mga ginagamit, mga kapatid. Sa atin kasi binibili natin yan, pero dito sa mga ibang lugar ay marami yan. Tapos tandaan nyo mga namatayan, mga kapatid, huwag nyong putulan ng kuko. Hindi inaayawan yan ng makaramihan sa mga dalubhasa, mga kapatid. Putulan mo pa ng kuko ang patay, o kaya putulan mo kanyang buhok, o kaya i-shave mo ang sa masilang bahagi niya, mga buhok. Hindi yan maganda, mga kapatid. Hindi yan gawain natin. Hayaan mo na yan, buhok niya o kaya kuko niya. Hindi, wag mo nang inilkater yan. At kung meron pang lumalabas sa tiyan niya, mga kapatid, pagkatapos ng ligo,
ay wala nang problema. Huwag mo nang ginagawa na lang dyan, nilagyan na lang ng maraming tela, para hindi siya lalagos. Kaya pinapahuli ang kapor para matanggal ang amoy. Para hindi siya mangamoy. Yun ang purpose pala ng kapur. Nilagyan natin ng kapur. Tapos mga kapatid, merong inulat dito na ni Makhul na sinabi ng mensahero sa salam, kapag namatay ang babae sa gitna ng mga kalalakihan at wala silang kasamang babae maliban sa kanya at lalaki kasama ng mga kababayan at wala silang kasama na lalaki maliban sa kanya, tunay na isagawa sa kanilang dalawa ang tayammum. Tingnan nyo, ganun na ganun tayo mga kapatid. Kung namatay, walang babae, lalaki lang lahat, hindi na yan hinuugasan. Dapat itayamum na lang yan. Ganun tayo mga kapatid, kahit namatay, binibigyan din natin ng dignidad. Kaya dapat kung sa mga pamayanan ng mga Muslim, dapat merong babae na marunong maghugas at lalaki marunong maghugas. Hindi ikaw dyan mag-volunteer kahit babae hugasan mo. Hindi yan maganda mga kapatid. Kasi nga sa hadith mga kapatid, pinapatayamum na lang natin yan. Kaya para mabigyan talaga siya ng dignidad. Ganun tayo maghalaga sa patay at sa buhay. Katulad yan sila, may mga dignidad. Dapat nga pinaparangalan natin ating mga namatay mga kapatid. Kaya sinasagawa yan ang mga tayammum. Lalo na mga kamag-anak mga kapatid. Kasi nga sila, siyempre mga mag-anak yan sila. Kaya yun ang isa sa mga batas yan kasi ng Islam mga kapatid. Tapos kung example na lang kung mag-asawa, wala problema. Pwede sila maghugas. Katulad sa inulat ni Aisha, kung alam ko lamang ang aking kinahinatnan, walang magpapaligo sa propeta sallallahu maliban sa kanyang mga asawa. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Wala problema sa mag-asawa. Yun lang ang pwede. Sila pwede maghugas sa yumaon nilang ang mahal. Kasi nga mag-asawa nga sila. Kaya yun isa sa mga gawain natin yung bilang Muslim. Tapos walang problema sa batang namatay kung sino man ang magpaligo sa kanya. Yun, isa sa mga na rin natin mga kapatid, kapag bata, walang problema kung kahit sino, babae, lalaki man dyan maghugas dyan. Wala, kasi bata yan eh. Hindi naman yan, hindi tayo strict. Doon lang tayo sa mga matatanda. Kung maghugas tayo ng patay. Tapos meron dito na inulat ni Kabab na lumikas kami kasama ng Propeta Salam habang humahangad ng mukha ng Allah, kaya magkaroon kami ng gantimpala sa Allah. At ang ilang sa amin namatay na hindi niya nakain ang kanyang gantimpala, at isa rito si Mus'ab bin Umair. At ang iba huminog ang bunga, kaya ito ay kanyang pinitas. Si Mus'ab ay pinatay sa Uhud at wala kaming mahanap na ipangtatakip sa kanya maliban sa damit na burda. At kapag tinakpan namin ang kanyang ulo, lalabas ang kanyang paa. At kapag tinakpan namin ang kanyang paa, lalabas ang kanyang ulo. Kaya inutusan kami ng Propeta Sallam takpan ang kanyang ulo at lagyan ng damo ng idir ang kanyang mga paa. Isinalaysay ni Bukhari. Yun isa sa mga mga kapatid, sample na lang sa mga namatay ng mga mahirap. Wala talaga silang kapera-pera. Subhanallah, abot ka talaga sa mga damo na lang ipang tatakip. Ganun kasi walang kapera-pera eh. Dapat bigyan mo talaga ng dangal ang mga namatay. Katulad nangyari din ito kay Mus'ab bin Umair. Ang kanyang damit hindi kayang takpan ang buong niyang katawan, kaya damo na lang kanilang ginawa. Allahu Akbar. Kaya yan isa sa mga batas din yan sa ating mga kapatid, na dapat igalang mo talaga ang mga namatay. Meron dito na inulat ni hadith din na inulat ni Ibn Amas na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, sumuot kayo ng puting damit sapagkat ito ang pinakamainam na damit, at balutin ninyo rito ang mga patay. At tunay ang pinakamainam sa pangitna sa inyong mga mata ay ang ithnid.
Dahil nagpapalinaw ito ng paningin at nagpapatubo ng buhok, isinalaysay ni Abu Dawud at tinama ni Albani. Kaya sa atin nakikita yung mga patay natin, sinusuotan natin ng puti kasi nga yun ang pinakamainam na damit ayon sa hadith. Napasuot natin ang mga patay natin ng puti. Kasi para nakakasuot siya ng mga pinakamainam na panunuot. Allahu Akbar. Siyempre, sa ating mga Muslim, ang ating basihan si Prophet Muhammad SAW. Yun ang sinabi niya, yun ang pinakamainam ng mga pananamit natin. Ang kulay puti. Kaya ganun ang ginawa natin sa ating mga yumaon sa atin. Tapos ang tela, mga kapatid, gamitin natin pambalot, dapat malinis. Magandang tela. At saka makakabalot sa buo niyang katawan. Dapat ganun. Mainam, lalo na mainam puti. Kasi makikita mo kagad kung marumi. Tapos ang isa sa mga mga kapatid, lagyan nyo ng pabango ang tela. Diyan natin nilalagay ang mga perfume. Tapos ang damit, ang pangbalot, dapat 4 na bisis sa lalaki at 5 naman sa babae. Allahu Akbar. Kaya makikita niyo mga kapatid sa mga pangbalot naman, tinatawag nating ang pambalot sa patay, yun 4 lang pala sa lalaki at 5 sa babae para hindi lumabas ang hubog ng katawan ng babae. Allahu Akbar. Ganun tayo, tingnan niyo, patay na yan Hindi natin nilalantad ang katawan ng patay. Ganun tayo sensitibo sa usapin ng Islam. Allahu Akbar. Kaya yun, ang mga namatay naman sa Umrah at Hajj, mga kapatid, tulad sa hadith dito na inulat ni Ibn Abbas na ayon kay Propeta Salam na mayroong nahulog ng laki sa kanyang kamilyo at nabugok ang kanyang ulo at saka namatay. Kanyang sinabi, hugasan ang patay pala sa nag-uumra, sabi dito, hugasan ninyo siya ng tubig ng sidra at balutin ninyo siya ng 2 tela at huwag niyong takpan ng kanyang ulo sapagkat bubuhayin siya ng ala sa araw ng pagkabangon at bumabanggit ng talbiya. Sinalaysay ni Muslim. Hugasan din pala, mga kapatid, kapag namatay ang tao sa umrah. Pero hindi lang kinatakpan ng kanyang mukha kapag siya ililibing. Kasi nga, sa hadith dito, na magtatalbiya pa nga siya ulit. Allahu Akbar. Yun ang mga natin, mga kapatid, magtatalbiya ang mga Yun lang ang kaibahan ng mga namatay sa umrah. Kapag namatay siya, pinapalabas ang kanyang ulo, hindi tinatakpan. Hindi katulad sa mga namatay ng mga ordinaryo lang, tinatakpan pati ang kanyang ulo. Tapos, ang mga mga kapatid, mga hindi nagbabayad ng utang, ang Propeta Salam, hindi talaga siya nagsasala. Ito nakakatakot, mga kapatid, katulad sa nabanggit dito sa hadith na inulat ni Salama bin Aqwa na dati umupo kami sa tabi ng Propeta Salam nang merong dinalang patay. Kanyang sinabi, dasalan mo ito. Kanyang sinabi, meron ba siyang utang? Sinabi nila, wala po. Sinabi niya, meron ba siyang iniwan? Sinabi nila, wala po. Kaya dinasalan niya ito. At pagkatapos ay meron na namang dinalang ibang patay. Kanilang sinabi, dasalan mo ito. Kanyang sinabi, meron ba siyang utang? Sinabi nila, meron. Tignan niyo, meron utang, may ibang patay. Sinabi, meron ba siyang naiiniwan? Sinabi, 3 dinar. Kaya dinasalan niya ito at pagkatapos meron namang dinalang 5. Kaya sinabi, dasalan mo ito. Sinabi, meron ba siyang utang? Sabi, meron. Meron ba siyang iniwan? Sinabi nila, wala po. Sinabi niya, meron ba siyang utang? Sinabi, 3 dinar. Sinabi, dasalan ninyo ang inyong kasama. Sinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ganun ang utos ng propeta. Hindi siya nagsala doon sa may utang at wala siyang naiiwang pera. Kasi pambayad sana yun sa utang. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Huwag hindi natin ibasta-bastahin mga ganitong mga usapin, mga utang na yan. Kasi nga, yan ang natin . Kaya sa janaza, mga kapatid, yun, mag-ingat talaga kayo. Sample kayo, mga imam. Kayo ang nagdadasal sa mga patay. Tinatanong talaga yan, may utang ba yan? Mayroon ba yung naiiwang pera para pambayad dun sa utang?
Hindi ka magbasta-basta mag-imam ka na wala kang namang alam. Dapat kung imam ka, tanungin mo pamilya, may utang ba yan? Nabayaran nyo ba yan? Ganun tayo ka-strict mga kapatid kapag mayroong utang. Ha? Kaya sa janaza mga kapatid, ang pamamaraan naman ng dasal sa janaza dapat wudu ka at aura mo, tapos umarap kayo sa kibla. At ang niya natin salatul janaza. Magsasala tayo janaza, magtakbir ka tapos ang babasahin mo al-Fatiha. Palihim yan, hindi yan binabasa talaga. Yun ang natin, sunna natin. Tapos magtakbir ulit at banggitin ang salawat sa propeta o salam. Magsalawat na naman. Tapos sa pangatlo naman, doon ka na magdua para sa patay. Dua mo, ya Allah, patawarin mo siya, ya Allah, pasukin mo sa paraiso. Yun, dua natin yun sa patay sa pangatlo. Tapos pang takbir sa pang-apat, ay magtaslim ka na. Ay magsabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun. Pero dyan lang sa right side lang, wag mo nang ibalik sa left. Tapos, wag mo nang magdua ka pa. Subhanallah. Bakit ipagdudua mo? Tapos ka na magdudua ka pa naman ulit. Wala na yan. Tapos na yung patay. Hindi na katulad sa ginagawa ng mga naiba. Pagkatapos nila salatul janaza, magdudua pa lahat. Tapos magbasa pa ng Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Malaking bid'a yan mga kapatid. Meron na tayong katuruan. Meron na tayong sunnah at hadith. Basahin na lang natin paano ang alintunin ng salatul janaza. Magagagawa ng panibago pang religion. Kasi bid'a na yan Hindi ka ba nagbabasa ng mga aklat? Kung nandyan yan sa mga mother reference ng mga libro natin, sana numero 1 rin tayo gagawa ng ganun. Pero wala Gawa-gawa lang Imbento lang sa ating religion. Kaya kapag ikaw nakatapos ng salatul janaza, huwag ka nang tatayo at magdua, magbasa pa ng Fatiha. Subhanallah. Ulit-ulit ka lang Kaya dapat sa mga gumagawa ng ganun, ay kailangan imulat yung kanyang mata at magbasa ng mga aklat, totoong aklat sa hadith. Kung mayroon bang gumawa ng ganun. May mga sahaba ba gumawa? Si Prophet may gumawa ng ganun. Kaya yun ay isa sa mga ating bigyan ng diin mga kapatid ng ganitong mga usapin. Merong hadith ito na inulat ni Aisha na sinabi ng mahal na Prophet salam, walang namatay na dinasalan ng grupo ng mga Muslim na umabot ng 100. Lahat sila ay namamagitan para sa kanya maliban sa ibigay ang kanilang mamamagitan para sa kanya isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar, kapag mayroong nagsala sa iyo mga kapatid, 100. Tandaan nyo, 100 nga nagsala sa iyo. Magbibigayan sila ng pamamagitan. Syafa. Sana ipanalangin nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo'y namatay ay mayroong magsasala sa atin ng 100. Allahu Akbar. Alam nyo, kapag ikaw mabait na tao, pupunta talaga yun sila sa libing mo. Pupuntahan ka talaga at magsasala kasama mo. Kaya ipagdukan nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na umabot sana ang ating mga mahal sa buhay, ang nagmamahal sa iyo, na pupunta sa iyong janaza, umabot ng 100. Kasi nga magbibigay sa iyo ng syafa'ah. Allahu Akbar. Kaya yun, isa sa mga kagandahan yan bilang Muslim mga kapatid, na handa tayo sa ating kamatayan at nag-iisip talaga tayo ng kabilang buhay kasi yun ang mainam bilang mga Muslim. Tapos merong dito mga kapatid na hadith na inulat ni Abu Al-Ghalib na aking nakita si Anas bin Malik na nagdasal sa patay sa lalaki na tumatayo siya sa bandang ulo. Yun sa mga imam mga kapatid, dapat sa bandang ulo kapag lalaki. Katulad sa ginawa ni Anas bin Malik. Saka meron dumating na ibang patay na babae. Kanyang sinabi, O Abu Hamza, O Anas, dasalan mo siya. Kaya tumayo siya sa bandang gitna ng sahigaan. Natingnan nyo, ganun ang dasal pala ng mga sa patay. Kaya sa ulo, lalaki. Sa gitna, babae yun. Sinabi sa kanya, Ala bin Ziyad, O Abu Hamza, ganyan mo ba nakita ang mensahero ng Allah SWT tumatayo sa patay? Katulad sa iyong tayo sa lalaki at nang tumayo siya sa babae, tulad rin ba sa tayo mo sa
babae, sinabi niya, upo. Kahit inarap kami niya, saka nagsabi, kabisaduhin ninyo, sinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya yun, gawain pala talaga ng mahal nating propeta, nakita mismo ni Anas. Alam naman natin si Anas bin Malik, isa sa mga tumulong talaga kay Prophet Muhammad Salam, nagiging lingkod, at nakita niya mula kamusmusan niya, nakita niya talaga si mahal nating Propeta Muhammad Salam. Kaya sa lalaki, iba ang tayo ng tindig ng imam. Sa babae naman, iba rin ang tindig ng imam, nasa gitna. Kung tanungin natin bakit ganun, wala tayong alam. Ang ginawa lang natin, sinunod lang nating mahal nating propeta sa posisyon ng salatul janazah. Kung kaya yun ang mga, tapos ang mga nahuli sa pagsasalatul janazah, mga kapatid, kapag ikaw nahuli diyan, nahuli ka ng takbir, mo na lang, gumaya ka sa imam at dagdagan mo na lang sa huli. Ganon ang salatul janazah, mga kapatid. Bayaran mo na lang. Kung wag kang sumabay, kung magtaslim ng imam, sabay ka rin. Huli ka eh. Pero mga tulad ng sala, dinadagdagan na lang natin. Kaya yun, isa sa mga tapos mga kapatid, ito yung isa sa mga pinakamatindi sa atin, huwag tayong tumayo o dasalan ng patay na hindi Muslim. Huwag tayong tumayo dyan sa oras ng kanyang libing. Kasi mayroong Quran dito na sinabi ng Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Sinabi sa Quran, mga kapatid, sinabi ng Allah, huwag kang magdasal sa sinuman mula sa kanila. Huwag kang magsala. Ibig sabihin, huwag mong ipanalangin yan. At huwag kang tumayo sa kanyang libingan, sapagkat sila ay tumakwil sa Allah at sa kanyang mensahero at namatay na sila'y mga suwail. Tingnan nyo, subhanallah. Kaya sa pakikipaglibing sa mga hindi Muslim, mga kapatid, mag-iingat kayo dyan. Hindi natin yung gawain, pupunta tayo doon kasi masama ka doon. Pwede bisitahin mo na lang kung pagkatapos ng libing, huwag kayong tatayo mo sasama doon sa kanila. Kaya hindi nga pwede ipag-pray sa kanila. Huwag sila ipag-pray kasi nga mga kafir sila. Kaya ayun, isa sa mga batas natin sa janasa. At ang natin sa latul, kung example wala ka sa time na yon, namatay ang mahal mo sa buhay, magsalatul janasa ka sa al-ghaib, tinatawag natin sa wala. Katulad sa ginawa ng mahal natin Propeta Muhammad Salam sa time na namatay si Najasi, nagtayo siya, si Najasi, alam naman natin, nandoon sa Ethiopia, ang mahal natin Propeta nandoon sa Arabia, nagsala lang sila at nagtakbir sila ng 4 katulad ng janaza, pero wala ang patay sa kanilang harap. Yun, isa sa mga gawain din natin yun. Kaya ang mga patay, mga kapatid, dapat ilibing talaga natin sa lupa. Ibalik natin sa lupa, hindi natin i-cremate, sunugin, hindi natin gawain yan. Susunugin patay, subhanallah, inangatan mo nga sila eh. Paghugas, ingat-ingat, tapos isusunugin mo lang. Tingnan yung sinabi ng Allah, alam na jala arda kifata ahya wa amwata. Sabi ng Allah, hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang sisidlan para sa mga buhay at mga patay? Ayun, ilibing mo lang patay doon sa lupa, huwag mong isunugin. Alam nyo, merong scientist, sabi niya, kapag ang tao namatay, ilibing mo yan sa lupa, parang energy na kuha niya, ibabalik niya lang sa lupa. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun ang hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago lang natin natuklasan. Ang ating mga nakuhang energy dito sa mundo, ibabalik lang sa lupa. Kung sinunog mo yan, paano na mabalik sa lupa ang nakuha mo dito mga energy? Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng turo ng Islam, mga kapatid. Kapag tayo ay sinusunod natin ng ang Islam, na hindi natin minsan akalain na mayroon palang maitulong sa ating ring kapaligiran. Kaya ang sa Islam, mga kapatid, kapag tayo naglibing, wag talaga kayong maglagay ng lapida. Wag nyong lagyan ng lapida o mga palatandaan na patulad sa ginagawa ng mga Christian, nilagyan nila ng mga siminto. Wag nyong gawin yan. Matakot tayo kay Allah. Ang nga yan, lupa lang, isang dangkal lang eh. Ang kayong taas ng ng lupa na yan, ilalagay isang dangkal. Hindi lalagyan ng semento.
lalagyan pa ng lapida, lalagyan mo pa na namatay sa ganitong araw, subhanallah. Alam nyo, kapag ginawa nyo yan, sunod na henerasyon, hindi na nila kahit libingan ang ano na yan, lugar na yan. Sa Islam, ang sementeryo natin kapag hindi yan napupuno mga kapatid, kasi kapag merong pag after example 3 years, 5 years, iano lang natin, hukayin natin ulit yan. Kung nakita natin merong mga kalansay, ilagay lang natin sa gilid at lagyan ng panibago. Ganun lang natin. Hindi yan napupuno, dapat ang libingan. Ha? Kasi yung iba, lalagyan ng lapida, lalagyan ng simento. Siyempre, hindi na mahirapan na maglibing yan, maghukay ulit. Subhanallah. Kaya tandaan nyo bilang Muslim, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong gagawa ng mga ganito. Bawal na bawal yan sa Islam. Ang ating religion ay religion ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat may mga basyahan tayo. Hindi haka-haka ang susundan mo o kaya mga tradisyon o namulatan mo lang. Hindi ganun ang Islam. Kaya dapat gumising ka na. Bawal nga gawan ng masjid dyan. Bawal na bawal yan. Lagyan mo ng masjid ang libingan. Kung sino man nagsala dyan, ang kanyang sala batil. Subhanallah. Batil talaga sala niya. Kasi bakit ka naglagay ng masjid sa libingan? Kaya ang mga balang araw mga kapatid, yun ang isa sa mga bigyan natin ng diin. Huwag nating gagawa ng mga panibagong mga batas. Inshallah, sana meron kang napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.